Love Pinas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagdiskubre sa mga natatagong ganda, fun activities at kung ano-ano pa na meron ang probinsya ng Antique sa ating second Antique episode. Isubukan natin ang zipline nila rito. Mag-wall climbing, rappelling, at white water kayaking. Hindi rin natin papalagpasin ang hindi mapuntahan ang ipinagmamalaking Bugtong Bato Falls at mag-canyoneering na rin. Makiliti habang kinakagat ang paa ng mga munting isda. At tikman ang iba't ibang mga produktong made of mushroom gaya nitong chicharu. At sa ating food trip niya, ako ba ang lulutuin dito sa malaking kawali? Kaya naman tutok lang dito sa second episode ng I Love Pinas Antique Adventure! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Last week, pinuntahan natin ang Nogas Island. Inakyat natin ang lighthouse dito. At syempre, sinubukan ang diving. Sa pag-dive, nakahalubilo naman natin ang iba't ibang mga marine life underwater. Gaya na nga lang nitong longfin bannerfish, longnose butterfly fish, at ang isang lionfish. Hindi rin natin pinalagpas na hindi masubukan ang magbabad sa Siraan Hot Spring. Nabusog din tayo sa mga pagkaing ating natikman at sa mga historical sites na meron ang Antique. Ngayon naman, puntahan natin ang bayan ng Tibiao. Mula sa bayan ng San Jose na kapitolyo ng probinsya ay kinakailangan mong bumiyahe ng nasa halos 2 oras bago mo marating ang Tibiao. Very fun and exciting activities daw ang naghihintay sa'yo rito. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Eh di simulan na natin ang adventure! Ang sikat na puntahan dito ay ang T-Park o Tibiao Eco Adventure Park na matatagpuan sa Barangay Tuno. Para marating, mula town proper ay sasakay ka ng tricycle hanggang sa crossing. Pagkatapos ay sasakay ka ng habal-habal sa halagang 35 hanggang 50 pesos. Pero kung may sasakyan naman kayo, mas maganda para sa isang mas komportableng biyahe. Sa wakas, nakarating na rin tayo dito sa Tibiao Eco Adventure Park. Matagtag kasi ang biyahe at payo ko sa inyo. Kung kaya naman magrenta kayo ng 4x4 para naman napaka-safe at napakatibay ng sasakyan. O kaya naman ay sumakay kayo sa habal-habal dahil napaka-mabato at maputik ng daan papunta rito. At dito sa Tibiao Eco Adventure Park Registration Area dapat tumaan lahat ng mga turista para syempre mag-register at magbayad ng mga angkop na fees para masimulan na ang Tibiao Eco Adventures. And for our first activity, subukan natin ang kanilang zip trip o ang zipline nila rito. Syempre, bago sumabak, safety first. Magsuot muna ng mga safety gears gaya ng harness at helmet. After wearing the gears, tara na at i-experience natin ang zip trip! Enjoy talaga! Dahil hindi ka lang isang beses mag-zip. Ang unang zipline ay medyo mababa pa. Pagkatapos ay may ilang steps kang aakyatin at mag-zip ka uli. Pabalik mula naman sa mas mataas na lugar. Dito kitang-kita mo ang napakagandang view ng bundok, pati na rin ang Tibiao River.
300 pesos ang bayad sa full zip trip o yung balikang pagzizipline. 150 pesos naman kung magzizip ka lang papunta at magte-trek na lang pabalik. Ang sarap sanang ulit-ulitin, yun nga lang, medyo kulang na tayo sa time kaya proceed na tayo sa ating second activity. Ang sabi nila, isa pa raw sa mga challenging activity na gagawin namin dito ay ang tinatawag na canyoneering. Ito yung rappelling sa kilalang Bugtong Bato Falls dito. Pero bago mo raw ma-experience yun, kailangan mo munang maghanda. Paano yun? Una ay pinasubok muna sa turista ang basic rappelling techniques. Sa pamamagitan ng training na ito, magkakaalaman kung kakayanin ba ng katawan ng turista na pumunta sa falls at mag-rappel pababa. Bakit ang bilis ng papa? Kung dito pa lang ay nahihirapan na, at least nagka-idea sila ng mga posibleng mangyari para makapag-decide kung kaya ba at hindi bigla-biglang magba-back out kapag nandoon na. Kinapawisan ako doon na! Kaya buti na lang may baon akong mga damit. Sa mga balak i-experience ito, pihadong papawisan at mababasa kayo. Kaya maghanda ng mga dapat dalhin pamalit. At pagkatapos sa initial na pagsasanay, mag-level up naman tayo sa mas mataas at mas totoong challenge. Subukan naman natin ang kanilang Tibiao's Fear Buster Tower na 50 pesos naman ang bayad. Merong dalawang klase ng obstacle na may encounter nyo kapag umakyat kayo dito. Ito ang tinatawag nila na 45-degree overhang. Itong inaakyat ko. Ang hirap! Pero dito sa gitna, mas delikado. Mas challenging dahil 90-degree overhang ang tawag nila. Mula sa taas ay puposisyon ka sa edge ng tower habang nakakabit sa iyo ang tali. Nasa sayo na kung gaano kabilis o kabagal ang gusto mong pag-rappel pababa. May mga naka-assist naman na facilitators para sakaling bigla kang makabitaw sa tali, ay may nakaalalay para sila ang hihila ng tali para sa'yo. Ay, mukhang alam ko na nga talaga ang mangyayari. Pero for now, mag-break lang muna tayo. Saglit lang ha at ipagpapatuloy ang adventure mamaya dahil up next, magta-check tayo ng masilayan natin ang Bugtong Bato Falls. Mula sa taas ng falls, subukan na rin nating mag-rappel pababa. Susubukan din natin ang white water kayaking kung saan nahulog kami. Walang maglilibat ng channel, tutok lang dahil sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! I love Pinas. Kaya ka niyang i-push through sa kahit anong situation. Nakita ko na may silbing buhay. Ma-inspire sa iba't ibang life testimonies sa Life Giver. Jesus saves, Jesus cares. Jesus is the life giver. Tuwing Sabado, alas 8:30 ng gabi, dito lang sa Live TV 33. Kaibigan mo. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Tuloy-tuloy pa rin ang Tibiao adventure natin. This time, papunta sa Bugtong Bato Falls. Mula sa registration site kung saan tayo nag-zipline at nag-prepare for canyoneering, dadaan daw muna kami sa isang cultural immersion activity. Pero sa daan papunta doon,
Napatigil ang aming sasakyan, napakamot ng ulo ang aming driver at bumaba para inspeksyonin itong lugar na to para malaman kung paano nga ba didiskarte nang hindi kami mabalahaw. Dahil merong malalalim na butas, malalalim na putik, malambot na lupa. Buti na lang ha at hindi umuulan ngayon. Ang diskarte, itong malaking butas na to ngayon nilagyan ng maraming bato para hindi lulubog ang gulong. Ngayon malalaman natin kung magiging matagumpay ba ang ating ginawa. Kaya naman kung naka-private vehicle kayo, dapat ay yung sasakyan na pwedeng pang-akyat sa matatarik na lugar. Dapat ay malakas din ang makina para sa mga hindi inaasahang bagay na pwedeng mangyari sa daan. Gaya nito at para tuloy-tuloy pa rin ang saya. Maya-maya pagdating namin sa cultural immersion site, pagbaba ng van ay magiliw kaming sinalubong ng mga tao rito sabay sabit pa ng bulaklak. Meron din silang ritual na kung tawagin ay kabulay. Ito yung pinapausukan ang mga bisita para malayo sa panganib o unseen spirits. May tumutugtog sa saliw ng lumang awitin gamit ang mga instrumento gaya ng banjo, violin at gitara. May cockfighting din. At syempre ba hindi mawawala ang masasarap na pagkaing inihanda nila. Very native talaga at nakakaaliw. Mag-login lang muna para sa mga aakyat papunta sa falls at saka simulan na ang lakarin. Mga 15 to 30 minutes depende sa bagal o bilis nyo sa paglalakad. Sa paglalakad merong patag, paakyat pababa, may mga mabato at matubig kang matadaanan. Kaya naman importante na komportable ang susuotin yung sapin sa paa at hindi madulas para safe. And after less than 30 minutes, una naming nadaanan itong wild boar hunting demo. Dito ipinakita ng kasama naming tour guide kung paano ang paghuli sa isang baboy ramo. At eto, maya-maya pa ay sunod ko lang nakita ang napakagandang bugtong Bato Falls. Wala na tayong sasayangin pang oras, canyon nearing na! Pero, teka lang, parang sa tingin ko ay hindi ko kakayanin. Naisip ko kasi nung nasa preparation pa lang parang medyo hirap na ako. Kaya naman nauna munang sumubok ang mga kasamahan ko sa I Love Pinas team. Nauna si Winnie. Sumunod si Isa. Ang cameraman na si Sangre. At ang iba pa na si Richard, JR, pati ang driver namin na si Kuya Moon. At ako? Dito na lang muna ako sa ibaba habang ine-enjoy ang napakasarap na tubig mula sa falls at ang view na makikita sa paligid nito. But I promise, sa pagbabalik ko dito, hindi ko na talaga papadagpasin pang hindi masubukan ang canyoneering nila rito. Hindi na nagtatapos ang ating adventure! Mag-whitewater kayaking naman tayo! 200 pesos ang bayad sa Kayak 101 o yung basic paddling activity na may dadaan ng 4 rapids ang ating gagawin. O kaya naman ay pwede mo rin i-avail ang Kayak Advance na nasa 5 kilometers ang distance. 650 pesos naman ang bayad, may guide at porter na. 50 pesos naman ang fee para sa kayak guide na siyang naka-standby kung sakaling magka-problema habang nagkakayak ka. First time ko ito na magkakayak ng mag-isa at may rapids pa. Pero ngayon bibigyan daw kami ng orientation para malaman kung paano ko ito malalampasan. Anong klase kayang adventure ang naghihintay sa akin dito. Naku, magkakaalaman na. Pag nag-enjoy ko, naku, gawin nyo rin ha, para ma-enjoy nyo rin. Sa una ay magpapaikot-ikot muna kayo sa mababaw na parte for practice. At pagkatapos, go na! Sagwan! Teka, parang sobrang bumibilis ang agos at ito ang hindi na-experience sa practice. Sa lakas ng agos, di ata sumusunod sa aking pagsagwa ng kayak. Kaya, ayun, tumaob ang kayak ko. Buti na lang to the rescue ang mga kayak guides dahil baka natangay na ako sa rumaragasang rapids.
Talk about excitement dahil talagang exciting pala mahulog at matangay ng agos. Pero ganun pa man, safe naman dahil may life vest at helmet na protection sa ulo sakaling bumangga ka sa bato at tumaob ang kayak mo gaya ng nangyari sa akin. Pero hindi lang ako ang senior cameraman namin na si Kuya Willie sunod na ring tumaob pagkatapos ko. Si Isa, ayun, tumaob rin. Teka, 3 out of 4 na kaming tumataob Diyan. Ayun, buti naman at hindi tumaob si Willie, pero muntik na rin daw siya. Dun sa experience nako, nagulat talaga ako na ganun pala ang mangyayari. Una, nung nabalahaw, nung natigid dun sa ibabaw ng bato, okay lang, nabalahaw. May nag-rescue, inurong yung kayak at sige, dire-diretso na naman. Pero nung mabilis na ito na yung rapids, ang hirap i-maniobra nung sinasakyan ko. Kaya ang nangyari, ayun, tumaob. Pero kakaibang experience, andun yung kaba, andun yung adventure, andun yung thrill. So napag-isip-isip ko siguro ito pang eksperto talaga. Pero yung beginner, kagaya ko na, mag-isa lang nagkayak, okay din na experience, hindi ko makakalimutan. Pero hindi lang naman ako nahulog 4 kami na nagkayak, pero 3 kaming nahulog, isa lang yung hindi nahulog. Kaya unahin natin itong kasama natin na si Isa na nahulog din. Isa, anong feeling kanina? Naramdaman mo ba na mahuhulog ka na? Opo. Dahil nga may pagano na talaga na current doon. Imbis na kumanan, napunta ako ng kaliwa. Tumama yung kaya ko dun sa malaking bato. Pagtama niya, gumana na. Tumaob na. Pero okay naman. Sa aming 4, ito lang ang hindi tumumba. Ano ba nangyari? Ba't di ka tumumba? Para ikaw pa yung nagkamali. Hindi ko po alam. Siguro po meron lang po talaga ako yung sense of balance talaga sa akin. Kaya lang, dahil opposite yung rapids dun sa sagwan ko, ang hirap niya talaga, apakasakit niya dito sa muscles. Ito na, Papa Wills. Ano nangyari kanina? Bakit ikaw tumumba? Yung sir, malakas yung rapids sa isa. So, dahan-dahan lang ito na yung pinakamatulin na na rapids. Wala na. Nawala na ako sa balanse. Tumaob. Ang pumasok sa isip ko unang-una, yung ulo ko, saka yung camera. Hindi ko malaman kung sino yun, hindi ko nabitawan yung paddle. Kaya sumama yung sipo ko sa sakit na Tayong 3 dun lang sa exact spot na yung nahulog no? Dun yung mabilis yung rapids na imbes na dumiretso, tayo sana sa pakanan, napupunta tayo sa bato. Kaya, kung gusto nyo, kung kaya nyo, subukan nyo rin yung kayaking dito sa rapids. I love Pinas. Up next, makiliti habang kinakagat ang paa mo ng mga munting isda. At ano ito? Ang laking kawali! Ako na ba ang lulutuin? Abangan niya na dahil sa pagbabalik yan ng I Love Pinas! I love Pinas. Glorious Industrial and Development Corporation is the maker of Glorious Blend Cough Sweet and Fit Stevia and many more, available in all leading stores nationwide. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Naman na, nangyabula ako. Kung wala nang magkukulam, kanina nung pagkita ko dito sa kawa na to, naisip ko na kung baka pag tumapak ako dito, mapasok ako sa ilalim, paano kaya ako papasok?
Pero, nung pagpunta ko naman dito, ayos. Hindi nakakapaso at nakaka-relax ang tubig. Sa katunayan, umuusok ang ilalim ko, may apoy, pero evenly distributed sa ilalim ang init niya. Kaya safe na safe naman ako. Ayan, pwede mag-relax. Masarap sana mag-relax dito. Wala magkukulang dyan sa gilid. Isa pa itong hot kawa bath sa mga hindi nyo dapat makaligtaang ma-experience kapag nagpunta kayo rito sa Tibiao. Kahit pa may baga ng apoy sa ilalim, safe kayo at hindi mapapasok. Relaxing ang mainit na tubig. Iba't iba din ang sizes ng mga kawa nila dito. Pwedeng pang solo at pwede rin pang maramihan. Matapos mag-enjoy na magbabad sa hot kawa bath, pagbababad pa rin ang ating susunod na activity. But this time, ang mga paalang natin ang ibababad. Next stop, Tibiao Fish Spa. Pagpasok mo pa lang dito sa Tibiao Fish Spa, nako, makikita mo na ang tinatapakan mo ay mga banig. At ready na tayo para subukan ito. Ibabalang ilublob ang inyong mga paa. Yun. Yan. At umupo dito sa unan. At eto na, maglalapitan na ang mga isda. Wow! Okay. May nakakakiliti pero pwede namang tiisin. Kasi ang ginagawa naman nila ay hindi masakit, nakakiliti lang. Ang sabi ay kinakain nila yung dead skin cells sa mga paa. So yung mga kalyo-kalyo umano ay mababawasan sa tulong ng mga isdang ito. At syempre habang ginagawa nila yan, kung sobrang kiliti ang nararamdaman mo, di subukan mo na rin humiga at matulog. 100 pesos lang ang bayad per head sa loob ng 30 minutes. May discount ang mga senior citizen, pati na rin ang mga estudyante. Kaya naman kung gusto nyong ma-relax ang inyong mga paa matapos ang mga matitinding activities, puntahan nyo na itong Tibiao Fish Spa. Open ito everyday from 7 a.m. hanggang 6 p.m. Matapos makapag-relax, lubos-lubusin na natin ang Tibiao Tour at kumain naman tayo sa isang sikat na restaurant dito, ang Roche Al Cafe. Roche Al Cafe. Roche means Rosemary, then O is Oscar, my husband, then my daughter Sheila, and then my eldest daughter Happy. Specialty daw nila dito ang grilled talige, pork liver barbecue, at ang kanilang native chicken tinola. Sabay sundan mo pa ng napakasarap na cheese cappuccino nila. November 2010 daw nang magbukas ang restaurant na ito na dinarayo ng mga customer dahil sa masarap nilang mga putahe. I would like to invite everyone to try different options, healthy options food in our Roche Al Cafe. Up next, tikman naman natin ang iba't ibang mga produkto na gawa sa mushroom gaya ng chicharoom, mushroom pasta, mushroom burger at marami pang iba. Mamaya na yan sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Tiyak na mabubusog kayo sa mga isi-share na Filipino recipes ng ating mga kaibigang chef. Sina Chef Rhea at JJ Sisip. Sarap, sulit, at Pinoy na Pinoy sa Sarap Pinoy. Piso mo, palaguin mo. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Mula Tibiao, puntahan naman natin ang bayan ng Patnongon. Sa bayan ito matatagpuan ang Lilets Mushroom Farm kung saan iba't ibang klase naman ng mga produktong gawa sa mushroom ang kanilang ino-offer. Ang isa sa pinakapopular nilang produkto ay ang cracklings o chicharoom.
Kita nyo nga naman kakaiba ang experience natin dito dahil iba't ibang klase ng mushroom ang ating matitikman. Iba't ibang preparation din. Yan ang hinanda sa atin nila, Mr. and Mrs. Garcia. Magandang araw po sa inyo. Alam nyo dito sa mga hinanda, ang pinaka-paborito ko sa lahat ay ang kanilang tinatawag na cracklings. Yan. Chicharon. Chicharon actually. Chicharon. Chicharon. Napakalutong niya pero hindi siya maalat kaya parang pwede kang kumain ng marami. Sa akin, gusto ko to sinasawsaw sa suka. Isa pang nagustuhan ko rin dito, yung tinatawag nila na adobo. Nandun yung pagka-adobo niya dahil dun sa pagkalasa ng toyo, may pagkamaalat at meron siyang mga spices na buhay na buhay, yung mga herbs. Ito din, ang walang kamatayang lumpia. Ang laman ng kanilang lumpia ay mushroom. Mushroom. Everything is mushroom. Napakalutong. At ito, first time ko natikman, ito yung tinatawag nila, sweetened mushroom ng bukayo. Ito naman, nung tinikman ko, bagay siya sa halo-halo, di ba? Matapos ang tikiman portion, puntahan mo natin ang lugar kung saan makikita ang kanilang mga mushroom. Isa sa mga pinakagusto ko dito sa kanilang mushroom farm ay yung actual activity na magha-harvest at kasama natin ngayon sila Mr. and Mrs. Garcia dito sa kanilang bakuran kung saan ito ay natakpan na ang buong paligid ng itim para hindi pumasok yung sunlight kasi kailangan yun sa pagpaparami ng mushrooms. At kung makikita natin dito, ito yung mga ito bago-bago pa lang. Kung makikita nyo itong mushroom na ito, yan daw ay ang tinatawag na 1 day old pa lamang. At pag lumipas na ang 2 days, saan ba ang 2 days? Ito, ayan, ito naman ang 2 days na oyster mushroom. Kapag naging 3 araw na, ganito na siya kalaki. Ayan, ganyan na siya kalaki. Yan, pero kung mature na at pwede nang i-harvest, lilipat naman tayo dito. Ito daw, pwede na yung mga turista na pumupunta dito, sila mismo yung maka-experience ng pag-ani. Okay, ito na ang gagawin ko. Alin dito yung pwede nang anihin? Kahit alin, ang dami naman ito. Ito, bunot lang. Okay, pag hinawakan ko, malamig at malambot itong oyster mushroom, kulay puti siya, parang mamasa-masa ng konti. At kapag dun sa dulo, matigas na. Pag hinila mo, walang kahirap-hirap, tanggal agad. Ngayon, hinahawakan ko dito sa ilalim niya, no? Parang siyang parang may gills at saka ang lambot na basa. Ganun talaga yun. Ayan. Pero ang sabi nyo, pwede na to kainin as is. As is. At dahil kakainin ito na fresh, pagsasaluhan natin ngayon. Ayan. Get one and pass. Alright. Ayan. Kayo po. Ayan. Okay, eto na. Tikman natin ngayon, ha? 1, 2, 3. Oo. Andun na agad yung flavor niya ng pagka-mushroom. Ganun pala yun. Kahit hindi mo siya niluluto, malambot na siya, wala nang kahirap-hirap. Pag nguya mo, andun na yung button mushroom niya. Pero okay na. Galing. Pero paano nga ba lumalaki ang mushroom? Pinagsasama-sama raw ang mga ingredients na soda, sugar, ipa at apog. Lulutuin o i-steam sa loob ng 6 na oras sa malaking drum na ito. Dadalhin nila ito sa laboratory at saka naman dadalhin sa area na madilim at hindi naaarawan. Saka yun, nagsusulputan na ang mga mushroom. Mula sa mushroom farm, pumunta naman tayo sa isang sugar mill. Dito pa rin sa bayan ng Patlongon, ang Salvani Muscovado Mills. Makikita rito ang step-by-step process ng paggawa ng Muscovado sugar. Mula sa pagtabas ng tubo sa sugarcane farm ay ipe-press naman ito sa milling machine hanggang sa mapiga at makuha ang katas ng tubo. Didiretso naman ang katas sa isang malaking kawa at pagkatapos ay papakuluan ng 4 na oras sa stainless na kawa for clearing operation. Kasi habang kumukulo, makikitang umaangat ang mga dumi na kulay itim. Tatanggalin ito at saka lalagyan ng apog. Kapag malinis na at sapat na ang pagpapakulo, ilalagay na ito sa kanilang cooling tab para naman patuyuin. At mula nga rito, iba't ibang mga produktong gawa sa Muscovado sugar ang pwedeng ma-produce. Gaya na lamang nitong bandi at butong-buto at marami pang iba.
Sa daan nyo pa uwi, pwede na rin kayong mag-drop by sa isang old Spanish convent, ang St. Augustine's Convent na naipatayo noong 1879. Ay, grabe! Ang mga set of adventures natin today! Ang sarap din ng mga food trip natin. Pero hindi dyan nagtatapos ang paglilibot natin sa probinsya ng Antique dahil meron pa tayong one more episode to go. Pero bago yan, eto muna ang mga Facebook messages na pinost ninyo. Message from Dayan Evangelista. Ang sabi niya, ganda po talaga ng show nyo. Kapag nanonood po ako, parang nandun na ako sa place na pinapakita nyo. More power and more blessings to come. Maraming salamat sa panunood. Kaya naman keep on posting your messages. Punta lang sa facebook.com/official I Love Pinas. Follow us also on Twitter. Type twitter.com/real I Love Pinas. Heto naman ang mga dapat ninyong abangan next week. Ref Felicia ang tinaguriang biggest flower in the world. Umakyat tayo sa bundok at subukan natin kung makakakita tayo nito dito sa Antique. Papasalan natin ang San Pedro Old Church, ang Jela Azurin Ancestral House, at syempre hindi mawawala ang mga remaining food trips natin. Next week na yan, dito pa rin sa I Love Pinas! I lie awake at Tigilan niyo! I love Pinas. Ikaw na ikaw ba yan? I love Pinas.